Ayan. Um, Hello po at, maraming salamat po sa walang sawang support, dito sa ating channel. I welcome you guys. If you haven't subscribed yet, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Ngayon po, this is one of a kind special events na, matuturing ko on my end. Isa po naturingang, kaibigan pagdating sa politics, especially sa pagba-vlog. Kumbaga sa karanasan and mobilizing people for influence, about elections, about politics. Meron po siyang karanasan doon and he already harnessed it through, experiences with the 2022 elections. Ako po ay, sobrang excited to, to share to you yung kanyang experience and also his expertise and opinions about the 2025 election. Guys, meron tayong natutunan, meron ba tayong, kailangang gamitin for the 2028 election and also ano yung pwede nating ma-capture for that moment that we can use as a tool kung paano natin i-harness yun for the rest of the year before the 2028 election. So guys, without further ado, di hamak po na malaki ang kanyang channel at napagbigyan niya ako straight from Paris, France, Boss Bagtit. Ang ganda nung pasakalye pare. No. 'Di ba? Okay, boss. Sige, before anything else, introduce yourself and then any additional information po na pwede nyo i-share sa mga nakikinig about your experience with vlogging, politics po. Lahat ano, happy New Year mo. Welcome 2026 and wishing you everyone good health, a bountiful New Year ano. So, ano, kilalang-kilala na ako mula nung pandemya, sikat na ako nung pandemic 2020. Ako nga po pala si Bagtit aka JR Baligo po 'no, based in, France, Pilipinong-Pilipino. So yung binibili kanina na expertise about politics. Siguro lang ako monitored, nahilig, yun na lang, nahilig sa politika ever since 'no. Mula pagkabata napasok tayo sa mga political na senaryo, so yun na lang nagkahilig. Sa mga hindi nakakakilala, bago yung pagba-vlog, eh, naging ano muna ako, naging, loyalist, leader, group leaders yung, ako po yung nagtatag ng BBM France. Isa din po ako sa mga sumuporta dati, isa din po ako sa mga co-founder ng, diehard Duterte supporters in, France. Isa rin ako sa mga together with, yung ano pero, literally wala akong hang off sa mga kasama dun. Magkakasama kami actually yung founder ng DDS France naging kumare ko. Hindi kami nag-uusap ng politika, DDS siya, BBM ako, walang politika. 'Pag nag-usap kami, isa rin po ako sa nagtatag ng Society of Ilocano Loyalist Alliance Worldwide o yung SILAW na member ng umbrella group diyan sa may Pilipinas. Yun, hindi ko maraman napasok ako sa vlogging. Although dati-dati pa nagsasalita na ako sa harap ng camera, kung saan-saan ako napasok ko na lahat na yata na problema, napasok ko na. Pero isa lang naman ang layunin, ipagtanggol ang gobyerno, labanan ng fake news, at higit sa lahat, eh, magitan ng mga tiwala at mga kita, hindi ko sasabihing maliit, hindi ko sasabihing malaki, kita natin sa revenue ay nabibigyan tayo ng pagkakataon para makatulong sa ating mga kapwa. Mula po na nag-umpisa tayo, 2020 namimigay na tayo ng mga humanitarian noong panahon ng COVID at hanggang sa mai-stable na yung revenue, kumikita na sa YouTube, kumuha na rin po ako ng mga estudyante natin, scholars, and mga PWDs na binibigyan natin buwan-buwan, monthly allowances para may pagpatuloy yung kanilang mga pangarap sa buhay, pamumuhay, eh, diyan po napupunta yung tiwala ng mga iba nating mga No, no, well, credit is due to whom it should be, 'di ba? I think there's a lot of people don't know your background and probably especially me, nung, nagkukuwentuhan tayo sa backstage, I really don't know yung background mo. Akala ko lang nagising ka lang one time ta's nag-live ka na, gano'n. Kasi siguro hindi kasi na-o-open up, eh, and I think a lot of people don't understand sa mga vlogger. Meron tayo kasing backstory before we even mm. do any vlog at I think you would understand, sir, na 'pag umakyat tayo at nag-livestream, hindi naman po copy paste lang ng video, eh. We also study yung mga materyales natin and ako,
Ako experience ko, ewan ko boss sa inyo, pero experience ko talagang sometimes take me 2, 3 hours, to research yung story behind a video, 'di ba? Mhm. Na akala nung tao 'pag pinlay mo yun, "Oh, okey lang. Eto na, alam ko na 'to kasi nakita ko sa video." But there's always ano, 'no, behind the scene work. And I think now, dahil po sa karamihan ng mga tao and I think fresh pa sa tao yung mga year-ender ng iba't ibang vlogger, I think now I wanted to focus more on ano yung mga natutunan natin from 2025 election and I wanted to know your, sabihin natin, thoughts about this. At least malaman ng mga makikinig natin maybe at may natutunan ba sila or wala. I think to start, let's go straight to our issue. President Bongbong Marcos, do you think politically and how you analyze this, yung pabago-bagong laro sa politika, yung resulta ba ng 2025 midterm election, tingin mo ba after 3 years, nagehemo political capital ng Pangulo from everything that happened? Sa akin kasi knowing the president, I know how the president strategize on politics. He has been our governor. He has been our district representative. He has been our senador. So nakita ko kasi yung laban nung laban sa pamumulitika at pangangampanya. Mhm. So, President Bongbong Marcos loves to experiment, but that's part of the game. Para sa akin trial and error. I always think positive election na yun. I always think the brighter side. I always look into the positive side. Yeah, and I think it's a good thing, being a supporter, at least, you look the positive things to the to what happened, especially dito sa pinag-uusapan natin for midterm Mhm, election. I think I wanted to ask you additional na, do you think that, kasi sabi ng mga tao, and then I was researching about this issue nga, sabi nila that one of the biggest hurdle, parang challenge ng administrasyon is when they arrested Duterte. That's the time na talagang nagkalamat yung unity team nung eleksyon. Plus, ang sabi nila, in-isolate daw ng Pangulo yung base niya from the 2022 election, from the unity team of the Duterte side after that election. What do you think so, think about it? brother. Maybe we can use the word they mark during that time. Pero alam Mhm, natin may lamat na. Bago pa nagkaroon ng election, may lamat na. Do you remember when Digong attacking PBBM? mhm. Bago mag-umpisa ang kampanya for 2022 election, si Digong no'n sinabi niya na nag-a-addict, nagpapabanga, gimik lang yung other side of the Dutertes. Actually, there are 3 sides of Dutertes. There are pro-Digongs, pro-Sara, yung sinasabi nilang na conventional DDS. Yan yung mga nakikiramdam. Yan yung mga nagmamasid. Ang nakuha ni Digong ang di ko nakuha kasi ni Digong dun, yung conventional DDS and the DDS supporting Digong. Yung kay Sara tahimik lang yun, pero bakbak na sila ng bakbak. Yung sinabi lang nagkalamat, 'di na. Lamat na ever since. Ever since. Actually, noong, isa ako sa mga leaders ng, DDS because I always represent the loyalist group sa Duterte group. Mhm, So, there is, mhm, yung sinasabi ko sa inyong solid DDS branch, pinagsama namin 'yan na combination of loyalistas and Duterte supporters na iisa-isang bubong pagkakasama. 'Di ba, ang purpose lang 'yon is unification. So, sabi ko sa inyo nagtatag kami ng solid DDS branch pero may nagtatag din ng DDS Paris. Yan yung grupo ng Bongo Group. Actually, hindi nga Bongo Group, brad, eh. That is a Cayetano Group. DDS iba Cayetano Group. iba pa pala yun? Iba yun. Mas malaki yung DDS Cayetano Group. Yan yung kinabibilangan, head nila, like Mocha, like Banatbay, sila yan. And sir, ano yung difference kung sa iyong nakikita? They are calling themselves DDS. To sounds like may unity, right? Mhm, But internally, they are the one who is destroying their own. Internally, they are destroying kung ano ang advokasya ng isa just to conquer. Divide and conquer is always the game within them. Saan ka makita? Si vlogger nung DDS, yung kabilang DDS vlogger, just makuha yung supporter. mhm. Only them started na hindi na bago yan. Nangyayari na yan noon pa. Ano sa Yung mga DDS yan ng interesting, pero kailan siya nag-start? Ay, I think that was after? 2020.
2017, Hmm, makikita mo nun magkakasama pa sila ng Coco Pimentel in just one room. Yun hiwalay na si Coco Pimentel. nag nag-ano rin ba, kumbaga meron din siyang faction sa loob ng DDS Oh, before? Kasi yes. alam ko nag-die Yes, down siya, eh, sa brother. support, eh. Ang isa sa mga coordinators o bumubuo ng grupo ni Coco Mhm. Pimentel, Coco Naik. May pamangkin siya na Pimentel na asawa ni Coco Naik. Sila yung another faction ng DDS. Sila yon. Sila yung nagpu-push dati ng federalismo. Federalism. Na kung saan hate na hate nila ako sa Europe. Bakit kamo? Sila yung grupo na nagpapa-summit-summit seminar sa Europe na may registration fee, OFW, Ah, na nilabanan ko rin yan. Na sabi ko, why do we need to pay? If the issue is about government, ang ilibre na yan, especially ang ilibre ng gobyerno. We are using the facility of the government. We are using the conference halls of the embassies. Bakit kailangan mo magpa-entrance fee? Bakit kailangan mo magpa-registration fee? Eh kung tutuusin, para yan sa bayan. So hate na hate sa DDS group dati. Group ng mga yung kabilang DDS, hate na hate na bakit ka ganyan? Hindi ko nilalaban yung adhikain. And ito pa ang topic ko. Why do we need to have a summit, a seminar about federalism wherein we know how federalism works in Europe. Kasi ang Europe, federalismo yan, mhm. di ba? So hindi, kailangan ipaliwanag mo yan sa Pilipinas. Why? Hindi nila experience yan eh. Eh bakit dito sa Europe? Sabi nila, magkisama ka na lang. Ako yung tao na kapag alam ko mali talaga nilalabanan ko yan. By hook or by crook, lalaban ako, brother. Interesting yung sinabi niyo po diyan, sa pagbabayad ng seminar to register. Do you Yes. think na nakaapekto 'yan as a support base sa sabihin na natin na just locally diyan sa France from the Duterte side and getting Yes. out of Duterte side? Bakit sa tingin niyo? Di talagang ano? Yes, kasi nag-away kasi yung pondo na nalikom ni brother itinakbo ni Sas at saka ni Dixie Jimenez. My God. Ipinangako Totoo ni 'to, totoo, real Yeah. talk 'to, brother. Ipinangako Okay, nila okay. na ilalagay nila sa charity, ilalagay nila sa trust funds. Wala, nag-away Grabe ano? Kumbaga may perang involved pala talaga? malaki, brother, thousands Anong of year euros. anong year 'to nangyari, 27, boss? 2018. Umpisa pala They took that opportunity. 2017 is first year? First year ni Yes, Duterte? yes. Hindi pala talaga 'no. I think I wanted to know 'no, do you think nasa Paris lang 'to nangyayari, nung time na Hin yun, hindi, yung registration? hindi. Nangyari yan sa Australia, nangyari yan sa Canada, nangyari sa Mhm, mhm, hmm, kahit na hindi mo alam, ang patutunguhan kahit na wala kang awalan sa federalismo, once na binanggit yung federalism, "Tara sama ako." Ang ganda kasi sa Europe, federalismo dun. Yes, ang ganda ng packaging, brad. It's like a ang product. galing ano? Oh, it's like a product na bagong-bago sa pandinig. All you need Mhm, is a mhm, good marketing strategy. correct. Inuhusan nila ng marketing strategy si Brusco, makabayan, makatao, makapatay ng kriminal, galit sa Mhm, droga. mhm, Kung tutusin, pagpasok ni Digong hindi gano'n kalala ang droga. hmm, During the Pinoy time, mayroon tayong mga problema sa droga, pero hindi natin maihambing na mas mabigat sa Mexico, hindi katulad mhm, sa Puerto Rico, hindi tulad sa Colombia. yeah, Mas malala ng di hamak ang problema ng Amerika pagdating sa droga that time. But noong mga last era na ni Euro ni yan na. Yung mindset nila yung mga Pilipino na pumapatay ang mga drogista, nangre-rape ang mga drug addict, kailangan natin ng isang Duterte papatay sa kanila. Yan yung mhm, packaging. Tayo naman mga Pilipino, nauhaw tayo dun sa malinis na gobyerno. Yun yung inaasahan mm. natin. Kasi sa Digong, corruption na yan, tatapusin ko sa 3 buwan. Iboto nyo lang ako. So tayo na brusko sa Davao. Pinakakatakutan sa Davao. I wanted to add, remember yung packaging nila before sa kanya, yung sumasakay siya sa motor na Harley? Ang lupit nun, matindi talaga yun, first time, eh. Mhm, mhm, mhm. So I did not vote for 2016. I did not vote for any politician because I'm not registered that time, no? So, sabi ko, wait, Mhm, yumaman si ganito dahil sa korupsyon, sa droga. Ito na yon. Okay? Pero nung pangalawa na, pangatlo na, yung una, pangalawa, mhm. nagpangalan ko ulit, hindi mo pa napapanagot yung mga naunang pinangalanan mo, inulit-ulit nung pangatlo, sabi ko,
Iba na 'to. Do you think the notion na ano, nakatulong yung kakulangan ng Pinoy administration last quarter? Kasi remember, ang issue kasi kay Pinoy na binanat ni Binay that time nung election is ano, ano 'yan, yung hindi sila yung puro savings, ang sabi ni Binay is parang, overthinking na may paralysis. Kalimutan ko yung term na ginamit niya. And also yung mama sapa 'no, yung kay Napoles. Do you think na Mm. nakatulong yung issue ni Pinay last quarter going to 2016 election? I think ang nakaapekto ang nakapagbigay talaga ng pag-asa may Philippines, what happened to Mama Zapata. Hmm, matindi Really, 'no? ng Brad na para kasing naging inutil, pinagmukhang inutil yung gobyerno ni Pinoy, not giving Mhm, justice to the 44, SAP, Special Action Forces. Ngayon, na sinabing easy-go-lucky lang si Pinoy, hindi niya iniisip, wala siyang empatiya sa mga Pilipino, sa mga kawat. Sa akin, ang pinagtakpan dun kasi, para sa akin, ginawa ni Pinoy economically. Magandang ekonomiya nung panahon ni Pinoy. Kidding aside, I am a pula. I am a loyalist. But I always see the value of what Pinoy says economically. Maganda yung ekonomiya natin. And, katunayan yan nakapagbayad pa nga tayo ng 3 point something million, right? Dun sa oh, utang. at saka maganda ang credit score natin sa Moody's that Yes. time, ang baba ng Actually, sa interes. panahon ni Pinoy, saan Mhm, itinataas yung credit value natin para correct, umutang. correct, Nung correct, correct. panahon ni Naalala ko 'yan. Pinoy, pinakamataas sa lahat ng presidente nung Mhm, panahon ni Pinoy, na ibinaba muli hanggang sa babaan tayo sa pag-utang nung panahon ni Digong. mhm, Totoo lang, bakit nung panahon ni Digong nakautang tayo sa Europe? Hindi, binaan nga tayo totoo. ng Europe, 'di ba, sa pag-utang. Yeah, another thing is nung pumasok si Duterte, yun na ang ano, ang, trust approval ng investor na kaalyado ng Amerika. Kasi yung nag-lean siya towards China, naging issue din Yes. 'yan, eh. Oo. Mhm. I think, planado yung, just to favor China that time. Kasi ano, eh, 'no, parang I think also hindi natin masyado napansin yun at the first place kasi yung packaging matindi, eh. Nabulag tayo, eh. Walang nagtanong, eh, 'no? Nung time na yun walang nagtanong, walang nagsabi na, "Oh, bakit Walang ganito, bakit ganyan?" nag-challenge. Walang Correct. nag-challenge na puwede mo bang gawin 'yan, wala, eh, basta sinabi, ay nagawa niya sa Davao kasi sinabi niya nalinis niya ang Davao, eh. Mhm, 'Di ba? Walang nag-isip na puwede bang gawin 'yan sa buong Pilipinas, eh, Davao walang nagtanong, 'di ba? mhm. Kasi sabi ko nga sa inyo, saan ka makakita, paggising mo ng umaga Duterte na, pagtulog mo ng gabi Duterte pa rin. So, makokondisyon talaga yung utak mo that Duterte is good. Duterte ay kinakatakutan ng kriminal, 'di ba? Duterte ay galit sa droga. So, yun yung pangangailangan ng mga Pilipino nun. So, kaya Kumbaga ano, tayo eh, nakuha nila yung kiliti before, eh, totoo 'yan. And I think that's a good observation and I appreciate yung observation niyo po kasi dun natin iko-connect yung mga pag-uusapan natin, especially today, sa mga nakikinig. And by the way, before we continue, ang sarap ng usapan, eh. Iba talaga si bossing kapag kausap ko, eh. Haba ng pag-usap namin, eh. If you have any questions, gusto niyo po itanong kay sir, lagay niyo lang po diyan at ta-try po nating, mabasa at, ta-try po natin itanong po kay sir dito. I think, going back to our story, sabi nila, this 2025 election was a referendum sa nakaraang 2022 election ni Pangulong Marcos. Based sa nakita nating resulta and, I'll give you some, sabihin na nating, some of the facts na nakita ko dito is that, kung makikita natin noong huling eleksyon, sino ba yung mga nanalo't natalo? Nakita natin even sabihin na natin kay Pacquiao, former mm. senator, people's champ, packaging is nandun na, branding nandun na, kilala na yung Pacquiao. Pero as after exit polls came out, sa laro ng politics. Actually, napansin natin yung declining of campaigning procedures on the last month of the campaign. Napansin namin 'yun. Actually, napansin din And this namin sa this was what month do you think? April. April? Nangyari 'yan, declining 'yan, kasi Mhm, pati remember that Manny Pacquiao is, Partido Federal candidate mhm, na lumipat siya sa mhm. Saan ba siya before? Ano ba siya before? Before Partido Liberal? nasyonalista. Kaila Villar? Oo, nasyonalista 'yan ang pagkakaalam ko. So, Mhm, napansin namin 'yan sa loob ng PFP na even as PFPs,
Kasi noong 2022 activated lahat. Mhm. Like, international leaders, chapters ng PFP, activated kami. But when it comes 2025, kami nagtataka, bakit walang pumapansin sa mga leaders, walang gaanong meeting, walang setting of obligation, wala na rin yung ano, wala na rin yung so napansin namon is this kind of manual. So pumasok na lang sa isip na, this is only a midterm election. The president is not, Isa kasi sinabi na naman ni BBM no'n na hindi ako makikialam. So we entrusted that. Na sinabi na hindi naman. But that is the president. What we are looking is sana makialam yung partido. Oh. So, para lumalagay parang may disconnect sa candidate at saka sa party. Remember, Tingin mo meron kami mga insider? kandidato, 4. Tingin mo may insider sa ganyan na pinlanong I maging think so. ganyan ang resulta? I think so. Kasi titignan mo, ano, midterm election mas malaki advantage ng administrasyon kasi may makinarya nasa kanilang Mhm. presidente, 'di ba? Pero hindi pa rin sila nanalo, eh. Do you think may insider job diyan? Actually, it hard to admit. Mas Mhm, mhm. this is on the only regime. Ano, at yung nanalo, ang sabi pa, yung nanalo, hindi mo na talaga kailangan i-campaign. Kumbaga, iboboto ng karamihan. Yun yung yun yung parang, sinasabi niya. And I think, eto pa, I don't know if you heard about this kasi before I came to politics vlogging, nito lang November, meron ako nakita, this is like, parang, insider report sa loob ng, admin Mhm. government nung eleksyon. Usap yung mga nasa side ng nasa side ng campaign nung administration at parang sinabi nila, kasi meron tayong konting Tweety Bird sa loob, nila na may mga sorties daw, either kailangan nila i-cancel kasi daw walang walang manonood, walang pupunta or nare-reschedule kasi mismo yung barangay captain, especially, nangyari daw 'to sa Mindanao, they don't support PBBM at matindi daw ang galit. At sabi nila, it all stem out pagkatapos ng Yeah. mhm, mm. And, diyan din nag-rise yung popularity ni Kitty Duterte if you remember. Yeah. Actually, Matindi mat when I saw Kitty yeah, Duterte going to the stage with Bongo and Bato de la Rosa, mhm. they are grooming Kitty Duterte to be out for politics. Yun na yung analisa ko. Sasalita na si Kitty tungkol sa pagkahuli ng kanyang ama, Ang lupit nun ano, gano'n. ang bigat nun. That messaging at that time talagang kita natin yung puwersa ng DDS, eh. Talagang ewan ko, there was a recent study, ginawa 'to ng mga dilaw. Ang sabi nila, after daw ng election, yung pouring of funding, social media, talagang lumaki ng todo. That point na parang there are times na kahit ano daw tignan mo na social media, the week after nun, talagang makikita mo lang yung mukha ni, Pangulong Duterte at that time na, yung packaging ika nga, yung Mhm. emotional card, talagang matindi. At that time, 'di ba siyempre nag-arise na yung popularity ni Kitty Duterte from the DDS side, was the government or the admin messaging na sinabi nila na, hinuli lang namin si Pangulong Duterte because Interpol asked us. Was it a messaging of failure or something na kulang on your perspective? I think para sa akin tama lang din naman yung explanation ng government. But the problem here is the propaganda used by the Duterte group on Correct, how they planted wrong informations to the mind of the people. correct. Iniba nila yung intention ng receiver, eh. Hmm, Mukhang tinaniman nila hindi ko na sasabihing mukhang, talagang tinaniman nila ng maling naratibo mhm, Philippine National Police, most especially the Philippine government, is obliged to surrender accused like Digong. Kailangan nating isuko. Kung hindi, mag-iiba naman ang tingin sa atin ng international community. Remember, na just right after na mahuli si Digong at naisuko si Digong sa Europa, pinagkatiwalaan ulit tayo ng Europa at inopen ulit ang Europa ang Pilipinas sa pagtulong.
para daw, masampulan, eh. Do you think Yes, the narrative sa politics locally was lost by the admin and won by the international parang, nasa mhm, 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 'di ba, nami-mislead sila sa mga informations, patungo na 'yan sa failure of deciding, failure of supporting, do'n tayo nadali. But still, the government still working. mhm. Kataon lang na mas ginangalingan nila yung trabaho nung 2025 election, kaya sila nanalo. Remember, ng mga surveys, 3, 2 lang ang pumapasok sa kanila. May And, inihabol na 3. sa election? Yeah. Interesting. And I think, I wanted to add, nung time na inarest siya, nagkaroon pa ng press conference si President Marcos, eh. Doon siya din pumalya, eh. Kasi nung nag-press conference siya, ang sabi ng mga analysts when they were looking kung paano siya sumagot dun sa tanong ng mga reporter, wala daw paninindigan tsaka wala siyang gano'ng conviction. Nung tinanong siya one time "Bakit niyo po inaresto si dating Pangulong Duterte? Ano yung nagpasok sa inyo to deal with it knowing na this is the first time in history na magawa?" Parang sinabi niya lang, "Well, ginawa namin 'to kasi kailangan namin din yung sabi ng Interpol." Kaya parang that time, parang na-lackluster. Hindi siya gano'n ka-effective to combat yung emotional card ng taong bayan, ng mga DDS. What do you think of that? Actually, unang taon, for the Okay. Mhm, yan na yung banda. mhm, So it comes, maugo na, tahimik pa rin ang palasyo, tahimik pa naman which is the best thing to do, tumahimik sila. Ngayon nandito na si Kibuloy Brad, naging problema. Actually nung hinuhuli si Kibuloy, diyan na lumabas yung usap-usapang ng warrant of arrest si Digong. Pero dahil nga naka-focus ang lahat sa paghuli kay Kibuloy, nawala tayo dun sa senaryo ng paghuli kay Digong. interesting. Okay. Remember, 8 Mhm. lumabas si Digong sa Pilipinas. Nagpunta siya ng Hong Kong. Nagkaroon ng, hindi magandang senaryo. Kasi ang plano sa Hong Kong palang hulihin na tulong ang Really? pamilya Duterte sa gobyerno ng China. Hindi sila pinagbigyan. What the government of Hong Kong did, they had to ask Digong Duterte return to the Philippines. Boss, may question ako sa'yo, ang ganda nung angle yung was there eto narinig ko 'to, I think, before ng pangulo, parang may usap-usapan na kung hindi daw lumapag si President Duterte sa Manila, 'pag lumapag daw siya ng Davao, may nakatoka na dun si General Torre at that time para Yes. hulihin siya. Hindi lang Actually daw siya pumunta ng Davao. Actually brother, March 10 yung 2,000 na mahigit na mga pulis natin sa Davao. Mhm. Because initially, diretso ng Davao yung eroplano. But I don't Ah, know what happened in between, why Pamilya Duterte need to have a connecting flight from NAIA to Davao. Kailangan nila yeah, i-stop dun. and hindi 'to ano, to commercial flight. 'Di ba, private jet Supposed to be. na for Duterte, 'di ba? Yes. So, do you think there was change of plans minutes before they left Maybe Hong Kong? natunugan din ng mga Duterte that's Pero si ako curious ako, kung natunugan nila 'yon, bakit sila pupunta do'n sa capital city where the seating power of the government is? Kasi 'di kung do'n ka, 'di ba, walang kawala. do you think brother si Digong That's a good point. yes. Saan ka ma saan ka ma saan Mhm, mhm. Do you think Sir, do you think that deliberately pinlano nila 'yon, that they go straight to Manila?
or yung mga advisor ni Duterte yung nagsabi sa kanya. Kasi kasi I think, correct me if I'm wrong, yung nakikita ko dati when I was going back and forth sa Philippine politics, alam natin na makailang beses nilang gustong pabagsakin si Marcos, eh, from the very start, from the first year. And I think they really need kasi hindi sila kinakagat ng tao kahit anong rally ginagawa nila before, eh. And I think siguro, and this is my own perception and I wanted to know your reaction, siguro at the time naghahanap sila ng optics. Last resort. Actually, What do you think? itatakas nila magmumukha lang silang kriminal. Hmm. The best way is isuko si Digong, pagmukhaing biktima, pagmumukhaing kinawawa siya ng administrasyon for them to win. So imbes na parang isuko, hulihin na lang Yeah. tapos gamitin yung social media para mag-regain yung ano, Actually, tiwala ng tao. na nakikita natin for the last 6 years during the Duterte administration, walang puwedeng makakampi sa mga kahit na sino Duterte. Yung hinuli mo puno, eh. Siya yung tibay ng mga Duterte tapos huli-huling gano-gano na lang. Oh, walang resistance, Mhm. 'di ba? So, ibig sabihin nung walang resistance, di ko may plano 'tong pamilyang nagtagumpay nga. Kasi ang galing, eh, 'no, yung multiplication ng messaging, halos lahat and everyone will know. Nung panahon na yun, every DDS vlogger talagang walang humpay yung views, yung subscribers, ang laki. Actually, yan yung edge ng mga Duterte vlogger sa pro-government vlogger Mhm. na unify nila. Would you say at that time na-isolate nila yung sarili nilang echo chamber as the DDS supporter to hype it up nung panahon na Brother, napansin mo nung panahon na yun, yeah, I remember Facebook, especially Facebook. Mhm. Can you say that yeah, and can you correct, and I think, do you think that there is a little bit of like parang sense of parang nagpahinga na lang yung pangulo kasi, okay, nagawa na natin yung part natin and I think, this is like a lost opportunity for the admin to explain what really was happening. Kasi messaging dito natalo ang admin, eh, the messaging itself, eh, 'di ba? Kasi after that, nakita natin the approval rating ng president I think I remember it was around 60 to 70 approval rating ta's bumagsak siya ng week. bumaba siya by April by 21 points Eh, ano before nangyari the election. That's how dangerous it is. Before election, the popularity of the president down by 21%. ano, if you think what do you think like, do you think na existential threat siya, ang Duterte Force? Ngayon, Mhm, possible, possible possible. if the government, if the administration will be lax in dealing with this matter. So, do you think there's a push for the admin to give more of the messaging part for Yes. them to use it for the 2028 election? Kasi parang nangyayari kasi kahit sa before election ano, midterms yung nagdidikta kung magiging lame duck yung presidente na nakaupo or hindi, eh. 'Di ba ano, Yes. parang sabi nga referendum. And I think, before we start, ang ganda talaga ng usapan na nakalimutan ko na kung nasaan na tayo. Meron po dito 'no, sabi po, question po ni, sino 'to, si Anthony Lim 7296. Sabi niya dito, although lahat po 'yan kay PBBM pa rin, ba't di nila sabihin yung mga naghabla ng kaso against kay Digong? Ba't di nila po yun inelaborate? Mhm. But the real essence here is the government is doing their duty. Totoo. Merong Mhm. mga tumutulong mga ilang mga vlogger, ilan lang tayo, ilan lang. So, dominante tayo. Ang laban nga nung ratio na yun is 20:1. 20 na mga DDS, ang kalaban isa lang. So, paano tayo Grabe. mananalo? 'Di ba? Sabihin mo nga popular si Attorney Claire Castro. Di niya Mhm. ginaya brad, eh. Mas marami pa. The messaging itself hindi talaga natalo talaga, eh, hindi. And Yan. ano, and one of the surveys, when I was looking on these issues din, nakita ko dito that, survey analyst, sinabi nila nung election daw po, minamanok daw po ng mga survey, based sa survey, meron daw 8 to 9 candidates na puwedeng manalo. And as per studies, puwede daw nakita nila as per survey Binay, Ben Tulfo. Tulfo was top 6, 2 to 3 weeks before the election. Anything about it. Pero ba't hindi siya Well, magic happens on the last weeks. even Tulfo? Consistent, brother, consistent si Tolentino on number 8. Since the Hmm, beginning of the surveys until the last, he is consistent 7 and 8. What happened? any Pacquiao, thoughts?
maybe lapses on the strategies of campaigning. I see. Napasok na Mhm. bigyan ng pagkakataon na ito, totoo Vote buying okay. Mhm. yes, Region 1. After the election, number 1 siya. What happened? How about tingin niyo po ba din ang pera sa mga vloggers or social media campaign? What do you think about napansin ko hindi pa rin sapat. But we acknowledge, we saw that the bloggers of the other side, the yellow side, tumulong Mhm. yan sa pula. Yeah. 'Di ba? I think another interesting candidate, ating secretary ng DILG, Abalos, at saka si Abby Binay. Sabi nila, these are weak candidates na dapat hindi kinuha ng administration. Anong tingin niyo diyan? In fairness to Abalos, nakita siya ng ng magandang achievements on Mhm, the last year ng 2021. That was mhm, the time na yung, buhay ay ingatan, droga ay ayawan, bida movement ni Abalos yun. Baby ni Abalos yun, yung bida movement na yun ng DILG, which is napakagandang impact nun. Walang namamatay, may mhm. 'di ba? Pero yung sinasabi nilang nating weak leader, ay weak candidate, I believe so. Kasi ang mga Abalos concentrated lang 'yan sa Marikina. Hindi naman nila tinangka na merong mga pagkakataon na lumabas yung mga Abalos nationally, pero alam natin na hindi gano'n kaseryoso, hindi gano'n ang funding. Pero to think of it, Abalos bumuhos ang funding. Nasa kanya ang closing remarks ng campaign period. Ginawa 'yan sa Marikina. Tignan mo yung tao ng Marikina, 'di ba? Bawat kanto, 4 na kanto, punong-puno 'yan. Ang Mhm. tanong ko rito, what happened during the election? During the election period, not the campaign, not the post-campaign, the day of the election. What happens? Tingin mo may konting galawan? Hindi natin maalis 'yan kasi meron tayong mga presidents natin na nagkakaroon nga ng mga issue-issue ng ganyan. Mhm, So puwede natin paghinalaan, puwede natin pagdudahan, pero mhm. ang tanong ko dito walang nagreklamo. So Hmm. dun ako sumasandal. Bakit wala nagreklamo? Ang nagrereklamo yung mga PDP laban. How about, what do you think about Abby Binay? Kasi name branding, Binay, Makati, dating yung parents niya, yung tatay niya is that former vice president. Why it did not help para manalo siya? Malaki kasing impact yung away nilang magkapatid, Brad. Happens Oh, during the campaign. okey, hindi sorry. Nancy and Abby merong mga hidwa-hidwaan na 'yan, sagutan during the campaign. Hindi Hmm, nagpapansinan, nakita 'yun ng tao at saka hinighlight 'yun. Hinighlight 'yun ng kalaban. mhm. Hindi na nga natin hina-highlight, eh, hayaan na natin, 'wag na natin pansinin. Kaya lang Was nakita 'yun ng tao. Nancy Binay at that No, senator siya going to mayoralty of Makati. Si Abby so naman mayor of leaning. actually wala na, si Abby na yung may leaning that time. Hindi na. Hmm, Nung naalis si Nancy sa Senate, umalis na siya, pababa na siya, running for mayoralty ano, yung branding na yung dati na nilang branding, yung kulay na hindi na siya nagpula. si Nancy o si Abby? Si, Nancy. So hindi na siya nung naglokal na siya, hindi na siya nag-ano 'no? Hindi Wala na na, siyang hindi na. party Hindi na, affiliation na wala ano? na, wala na. Parang, colorless na siya, binay Hmm, color na. may color. And then I think, we'll go further sa votings nung election. On the Mindanao side, sabi dito, after exit polls, lumalabas po that the majority, like almost all of them sa Mindanao block, yung mga binoto daw po nila is full slate Duterte. Tas nakita daw dito ng mga analysts that there was an increased vote kay Jimmy Bondoc, Philip Salvador, and Senator ngayon na si Mark. What do you think happened? Kasi still si Pacquiao, eh. Pero humina siya at tumindi daw yung boto ng full slate sa Duterte, slate. What do you think about what happened to it? Kasi nag-concentrate ang mga Duterte group. Pero isipin Mhm, natin brother, no favoritism, walang kini-kilig. Pagsama-samahin mo man ang boto ng mga taga Mindanao.
Hindi kaya Mhm, magpanalo yan. Magkano ilan lang ba ang botante sa Mindanao? 7 billion, 6 million, marami na yun. mhm, Sabihin man natin nag-concentrate ang mga berdehan sa Mindanao. Although nakuha nila yung mga majority, top 12, meron pa nga isang probinsya yun, buong slate ng Duterte group panalo, Actually dalawa rehiyon yun, mhm. 10 and 11. There is must be a place in between Luzon and Visayas who categorically in favor the Duterte. Would you say I think I wanted to ask, kasi contentious 'to, eh. I don't know if it's true or not kasi nandito ka sa loob ng sabihin na natin the loyalista group. There was this notion, I think 2, 3 weeks ago na parang sinasabi nila na it's not only referendum sa admin kay Pangulong Marcos. It's also yung parang tension sa loob supporters ni Pangulong Marcos that they were saying merong kasing faction daw na nabuo after kumalas yung unity team to what they call the hard loyalista, the soft loyalista. Na ito daw pong soft loyalista, they presume na loyalista sila by heart pero by voting 50-50 sila. Do you think na this actually eats up support inside the loyalista group? 2022 election when PBBM runs for the presidency, ang humahawak ng campaign niyan is walang iba kung hindi si Martin Araneta, the brother-in-law of PBBM. Mhm. Martin Araneta is good, very good actually, in unifying BBM loyalist group. Actually, Martin Araneta is the father of the umbrella organization of the loyalistas. Ah. By I the really I really don't know why. By the president or the No, campaign? on the campaign. Hmm, I really don't know why. I si really Martin don't Are know why also why our party, Partido Federal ng Pilipinas, hindi pinagkatiwalaan si Martin. I'm talking about Martin Araneta, the mhm. brother of Lisa Marcos. So medyo nagkaiba do'n. Siya Medyo ba medyo si Martin naninibago Araneta kami. po ba ang ano, parang naging architecture ng uniteam nung eleksyon, No, 2022? he is only on campaign. Okey. Yung mga nag-u-unify ng mga grupo in supporting, ground and, digital networks. Lagi kami may campaign digital Zoom, using Zoom, Mhm, mag-schedule ng pangulo and even Sara. yeah. But why do you think na based sa kaalaman mo din, why do you think na parang tinanggal nila si Martin sa picture? Kasi biglang biglang lumutang yung another side of kamag-anak, eh. You know, Toby Tiangco Are has you been talking about Imee? there. Are you Soviet talking about Imee? Tiangco, Imee is on the other side. Even he is in the BBM candidate pero si Imee mas prefer niya sa kanila. 'Di ba kasi 'di ba nung umpisa nung laban nila diyan sa elections for midterm, kasali pa siya sa government slate 'di ba, ta's umalis na lang siya? Yes! Una kick-off rally sa Ilocos Ginbrad, eh. Mhm, Unang campaign ng administration ni state is on Ilocos Norte. mhm. Nandun nandun pa si Imee. But ang tinatanong ko dun, effective yung nangyari nung 2022. Bakit hindi tayo nag-stick dun sa schedule nung 2022 patungo sa 2025? What happened? Ano nangyari? Effective yun. And what do you think? Kung tutusin niyo malaki ang ginastos ng midterm election campaign nung 2025 kaysa nung 2022. Mhm. Ano nangyari? Bakit nag-iba? So there must be something wrong. Do'n sa mga namalaka, do'n sa scheduling, do'n sa estratehiya. So medyo sumugal. So ang pampalubag-loob na lang do'n is baka kailangan madapa muna ang administrasyon para makabangon muli. 'Yun lang 'yun. Do you think like parang nag-relax sila after Yes. 22 election? Yes. Hindi sila nag-push through? Yes. Understandable, especially I think hindi Mhm. sa paninindigan nila walang gano'n nakukuha yung taong bayan. I think another question of state election, what's your prediction geographically? Lugar yung makukuha or dapat, i-focus, TDS, Loyalista, Pink or Dilaw, Luzon, Visayas, Mindanao at OFW, Strategically Visayas, right? Visayas. If you are a pro-government, if you are on the side of the candidate of the administration kasi wala na si Bongbong, eh. Ang Mhm, kailangan na lang gawin ni presidente is to endorse, 'di ba? Kung correct. sino yung mamanokin niya. I think if you are on the state of the government, on the president side, I think they have to concentrate on Visayas. Mhm, and Kasi alam I natin think kung tatakbo si Duterte, majority kanya ang Luzon naman nandiyan lang 'yan, Greater Luzon, Better Luzon, nandiyan na 'yan. Naka-stand lang 'yan sa kung sino yung
administration. But the thing is, sa pinakamalaking, voting generated population ngayon is in Cebu. So, he is in Cebu. That is, green, Baricuatro. So, kailangan mong ligawan yan. Kung hindi mo kayang ligawan si Baricuatro, make sure na makapagtatag ka, maka-establish ka ng taong puwedeng manligaw sa mga Cebuano on behalf of the candidate of the government. Would that be like a reason why ba't natalo si Gwen Garcia sa Cebu before? Kasi there was a change of politics and they prefer more on not the unity Miss Office. They prefer specifically kay Sara at that time. Kaya Kaya natalo siya. kaya Matindi rin pala ang traction ng Visayas. So, akala ko dati, it's about the Luzon at saka ng Mindanao kasi Visayas is the one who's following, who's the majority. actually, Cebu is number 3 or number 4. Mhm. I see. And what do you think about OFWs? OFW, hindi mo puwedeng ibale-bale yan. Sa Mhm. totoo lang, breadwinners will always be the last say. Yan din tayo nagkulang. Yan din yung isa namin napansin during the 2025, campaign period. Mas pursigido yung kabila, W, Mm. yung mga online campaign in favor to the to the administration candidates, nawala yung brand. Actually, yung hinahanap-hanap, wala, eh. Wala nang ganun ka-massive movement in terms of Ganito, I've attended twice. Abalos, online campaign ni Abalos. Yung mga puwedeng magtanong lang, yan na yun na naman nagtanong nung nakaraan. So, may monopoly and then after that, pinoposte sa social media, may nangyari nga eh, hindi nila naiwasan maraming hindi kontento. Kinumbida mo yung tao, di mo in-entertain yung katanungan para lang may pa-propaganda kung nagkaroon ng dismaya. Yung mga nadismaya, anong ginawa? Lumipas sa kabila. Ayoko ng ganito. Nagtawag-tawag sila, hindi naman kami in-internet, punta lang ako sa kabila. Eh, dun sa kabila ine-entertain sila. Online campaign ni Kik, online campaign ni Bam, lahat ini-entertain. O anong number ni Bam? Anong number ni Kiko? correct. And gusto ko dagdag noong survey, hindi sila pumapasok sa Magic 12 eh. Yes. At nagulat yung tao na pumasok sila. Hindi sila nanalo sa survey, pero they see to it that they can entertain everyone. Doon natalo sabihan ang mga kandidato ng administration. Kidding aside, but it's true. Kasi dati they were saying na itong away ng Duterte at Marcos, it's mostly parang ito na lang daw yung option. Pero nakita natin dito, people have alternative eh. And there was some research, ang sabi nila, that the Pinklawans or Dilawan, they only voted sa kandidato nila. Didn't even, yung iba daw bumoto lang 3 or 6. Pero on the yellow side or the pink side. Pero hindi na sila bumoto additional. Do you think because of this change of sabihin na nating politics with regards to voting, na hindi na bumoboto ang karamihan for the full 12 slate for senator, was this a change for the voting public because of this difference in voting? Actually, publiko ng ng estratehiya, eh, bagong effective and, strategical, eh. Mhm. Is we are talking about the Yelos. This is a make or break on them, eh. Hindi pa sila nakapagpanalo ngayon, wala na. They have to unite. They have to do something. They have to find ways for their candidates to win. Aminin natin effective sila. Maganda yung ginawa nila dato. And kidding aside, ulit-ulitin ko, tumulong pa yan sa administrasyon. Pero hindi pa rin na-i-push through. Hindi pa rin sapat. Hindi pa rin nagsapat. Tolentino came from the Yellows. They even pushed Tolentino. Mhm. Pero pang ilan lang si Tolentino, 'di ba? Hindi nakaabot. 'Di ba? But I think ito yung ginawa ng mga Yellows kasi. That is the real face of black voting. Consistent campaign, ground to ground, Mhm. Yung ano, 'di ba? Para sila mga prinsipe, para sila mga prinsesa, eh. Eh, wala magmamahal sa mga Pilipino, 'di ba? baga talaga emotional card ang ginamit talaga Yes, yes. to get more to the people, especially sa OFW. Mhm. Another question siguro, curious ako sa opinion mo dito. Full slate voting na nangyari this midterm election, full slate only Duterte candidates, full slate only voting Marcos candidates, or only Dilawan candidates? Was this an effective way Yes. for the result of the midterms? Bakit niyo po naisip yan? Kasi kasi sa atin ang laban kasi ng presidente is demokrasya. Kalayaan kang Mhm. pumili. Sa mga Duterte, hindi kami lang piliin niyo. Sa mga yellow gusto niyo may marating tayo, gusto niyo may yellow lang. Nag-work on their end eh. Yes, nag-work sa kanila yon. Nag-work din sa berde.
Yung sa atin Mhm. hindi, kasi may kalayaan. May kalayaan pala akong bumuti, buto ko sa kabila. Yun na lang yung kukunin ko sa slate ko. Yun yung nakita kong hindi, Hmm. mas lalo nating pagkaisay ng grupo natin kasi watak yung kabila. That's the time na I nagbe-break away na yung B9, nagbe-break away na yung bilyar sa grupo ni BBM. Sila yung nagbe-break away. mhm, hmm. Ang May galing mga ano? factors yun, may mga effect. Study nila, there is a mid 30% ang Mhm, less Gen Zs, more Gen X at boomers, yung mga older generation, they went to progressive candidate. Like not the Marcos but the Dilawan or the mhm, independent mhm. candidates. Anong masasabi niyo diyan sa study niya? Yes, my kids are Gen Zs. First time voter and second time voter, twice, 2 times voter na yung anak ko. Mhm, Nung kumandidato si BBM na-please ko pa yan. Nagdebate kami, "Talo kita, sumunod ka sa'kin." Yung pangalawa, nung 2025 na, ayoko na makipagdebate, iboboto ko gusto ko. mhm, So, hindi ko na siya na-please, 'di ba? So, ibig sabihin nun, nakuha ng damdamin ng mga green and yellows yung damdamin ng mga kabataan. And I admit na-admit ko yan. Why? hmm, Maybe naramdaman ng mga Gen Z na mas kapakinabangan sa kanilang era yung mga pangako, yung mga platforms, yung pangakong libreng edukasyon, yung pangakong, kailangan mabigyan ng trabaho, yung mga bagong graduate. mhm, Hindi kasi yan na-emphasize, sa mga kandidato ng administrasyon, eh. Nag-concentrate kasi ang administrasyon, economic, #1 tayo. Pagtulong, marami tayo. Pera, marami tayong ibibigay. Yun ang ayaw ng mga ayaw na ayaw ng mga bagong bagong kabataan yan. Yung pangangakuan mo ng mga materyal. Ayaw na ayaw niya yan. Pangakuan mo ako ng magandang future. Yung mhm, doon nagkatalo. So, we won't blame. Hindi, eh. Actually, mhm, mhm. it's more on dilaw. Pag-usapan na natin 'yan. Do you consider Dilaw or Pinklawan as the third force with regards to election? Actually, yan ang pinakakatautan pagdating ng 2025 na hindi ako natatakot sa Hmm. Hindi ako natatakot sa grupo ni Sara Duterte, no. Natatakot Mhm. ako sa Why? remember, we still have 2 years. We still have 2 years Mhm. at ang kaganda nung ginawa for the first 3 years, Risa Ontiveros. So, I think I wanna ask you na, dahil tatlo na sila ngayon from the third force na pinag-uusapan natin, would there be a possibility na tanggapin din sila on the loyalista group kung sino ang mapili as the president? Kasi sabi ko nga, why? Kasi I'm not considering Ting Lacson as a candidate Mhm, in the administration. mhm, Hindi siya papaboran nun, 'di ba? So nakikita ko mag-two way. So kung walang posibleng kandidato, saan mo gustong pumunta? Sa Berde o susugal ka sa Dilaw? Kasi ang pagbabasehan mo sa ginawa ni Dilaw, yung mga ginawa ni Rizal Tiveros ngayon, investigasyon kay Alice Go, pinatumba ang Pogo, sinasamahan ng korapsyon sa DPWH, mhm, tatatag ng maraming programa na magagandang batas. So saan ka mhm. kanino kasusugal? O kung walang matinong kung walang makitang kandidato ang administrasyon, susugal ako kay Arisa. So, in regards to like sa pa, how do you predict yung magiging galawan if ever ang pumasok president or to presidency, 'pag minanok yan ng administrasyon, what do you think ang magiging galawan ng, hard loyalist versus a soft loyalist? Dun makikita yung pagpili. Magandang pagpili na sanay-sanay ang mga loyalista. Hmm, Pipili pa rin ang mga loyalista ng lesser evil. got you. Tested na yan. And do you think Amy Marcos would play a game dito sa laban na 'to? Knowing na, para siyang paro-paro G din minsan minsan okay siya kay president, minsan banat-banatan niya rin, eh. Ang sa'kin kasi loyalista will always remain as a loyalist. Speaking of, pagdating kay Amy, puwede nilang pagbigyan. But ako dun sa conventional kasi na loyalista, eh, na not loyalista by name at loyalista by behavior, ah. Ang Mhm. loyalista by behavior kasi ang mali ay mali. Ang nagkasala hindi na puwedeng patawarin. Ang Hmm, gumawa ng kawalangihan, walang hiya pa rin. Yun yung conventional loyalista kasi. Yung mga mhm, yung mga loyalista kasi na medyo may mga, sabi mo nga soft side, yun yung mga vulnerable. But I think if ever
If ever man napapasok sa politika 'tong si Ivy, I think the maganda na yung 30% mapa sa kanya. Total natin 2028 election, any advice if you can be asked by the administration, anong kailangan nila i-take advantage? Because we all know there's a lot of people sinasabi na parang lame duck na ang presidente hangga't hindi siya makapagpakulong ng mga big fish dito sa flood control project. Indeed, yes. I go with the scenario that the president must prove himself at this moment. He promised it. They promise it, they have to work for it. What the king says happens. Must be happen. Sawang-sawa na tayo kung si BBM mangangako yan na hindi niya tutuparin, ano pinagkaiba niya kay Rodrigo, And 'di ba? would the same applies kahit sa mga solid loyalista, you think? Yes, actually yung mata ng mga makakausap ko mga diehard loyalists, mga 70 years old, 60 years old, I think this is a make or break of the president. But to think Mhm. of it, knowing the president, puwedeng ma-delay yan pero may mangyayari. Dun ako There's a big sentiment pa rin kung anong mangyari dito sa flood control project. oh, yes. Isa na ako dun. Isa na ako dun. Kung hindi makapagpakulong si BBM dito maliban kay Diskaya, bye-bye ako rito. Sa totoo lang, Kahit na maraming magalit sa'yo, if ever. I don't care. I don't care naman kung may magalit sila sa'kin o hindi. Pagtampo din Mhm. sa'kin, no way. Basta ako dito, kung ano yung totoo, kung ano yung tama, kung ano yung binanggit, Got you. Another, things ICC naman tayo. What do you think magiging political alignment if bumaba ang warrant ni Bato de la Rosa and possibly Senator Bongo? actually this is a make or break on them. Do you think majority tsaka minority? Anong Hindi, magiging there are swingings. Magkakaroon ng swingings dito. Kasi mapapatunayan natin na masinungaling si Bato at saka si Bongo, eh. So yung mga bumoto kay Bongo, madidismaya yan, lipat. Kasi ano yung pinangako ni Bato? Inosente Mhm, yung ICC nag-take opportunity, ng abuso ang Interpol. Yan yung sinabi ni Bato nung eleksyon, eh. Ganyan din ang sinabi ni Bongo. Lamang, ah, itong si Tatay Duterte, si Tatay Digong, para walisin sila. Ah, mhm. at kung lalabas yung warrant of arrest, ibig sabihin totoo yung batas, totoo yung mga paratang, may probable cause, may ebidensya. So sino ang magmumukha sinungaling? Bongo and Bato. So they are expected to be swing votes. Yung mga nagboto ng berde, lilipat yan sa kabila. Hindi ko alam kung berde, kung pula o dilaw. Basta, there will be a swing votes. That's a good idea. Kasi itong swing votes na 'to lumalabas 'to 2, Brother, 3 take, or during the day of election, eh. brother, dito, pula, dilaw pa lang ha. O hindi pa kasali independent. Hindi pa kasama yung asol. Aminin mo taga-asol ka, may naririnig ka rin may nabubuhang asol. Meron, Ano? meron, meron, Oo, meron. oo, oo, oo. Especially OFWs Oh, na sabi ko sa'yo ini-emphasize ko yung dilaw at pula wala pa yung asol. Asol mhm. ang tunog-tunog ngayon. Ang ingay-ingay ngayon. Actually, sinasabi nila may 3 silang wildcard candidates, eh, na gusto nilang suportahan kung magkaroon lang daw ng support from the admin. Vico Soto, Grace Poe, or Isko, if ever. 3 daw po 'yan. 'Yun yung As naririnig ko sa loob. Ano 'yan, possible. insider report, sa Iskonian community. Narinig ko lang 'yan. Sabi nila, and this is coming from the Action Democratico itself, na 'yun yung parang so far, Eko malaking puwersa. Mhm, mhm. Kumbaga masasabi natin na puwedeng ipanama kay Sara. Kasi sa ngayon siya pa lang naman ang declared na candidate ng DDS, eh. brother, ngayon wala pa nga nagde-declare na lalaban kay Sarah, decline na si Sarah, eh. What for kung mag-declare 'tong mga 'to? And remember, ito ang Hmm, nakakatakot dito, 'pag nagpurso yan, asol na yan, remember that the Asul group na yan came from the Verdes noong 2022. parang Puwede niyang hilain ngayon yan yung persa noong 2027. sabi mo the Azul support, is parang, sabihin na natin na, anong tawag dito, is coming from different sides of the aisle. Di lang siya Yes, sa iisang hmm, yes. powerful. Belmonte is yellow, Joy remember. or yung tatay, speaker? Hindi, is Joy. Belmontes are Si Joy, yellow. si Joy.
yellows. Mhm, Isko not wearing any color right now. mhm. Sa lahat. Even myself as a pula puwede ko suportahan si Isko. Why? He has no color, eh. Neutral siya, eh. Yun ang masarap sa bayan, yung neutral, walang sinisino. Puwedeng tulungan, puwedeng panagutin, puwedeng pagsilbihan. Meron akong didikit sa sususugan ko yung sinabi mo. Ganyan nanalo si Duterte. Kasi 'di ba ang Yes, naglalaban dati, ganyan yung diskarte, yun. marketing strategy nun. Eh, kung paano nung panahon ni Duterte hindi effective, eh, paano kung isipin ng mga Pilipino, sugal tayo kay Isko baka puwede maging effective. Magkaiba sila ng ugali, di sila nagmumura. Mhm, Hindi pumapatay si Isko. tama. Na walang walang walang, history ng pagnanakaw Mhm. at saka knowing persons behind Isko now are the real kingmakers. Pero kasi ang issue kasi ko diyan kay Isko lang, we all know natalo siya. And also sa midterms, marami kasi mga artistang hindi rin pumasok, nananalo, eh. Would that Mhm. be like something na parang challenge kay Isko if ever he's going back to presidency? Actually, Isko had not been wala na naman siya in show business for so long. Decades of decades na hindi naman siya artista na pumasok sa politika, pulitiko na siya nung pumasok sa ship. Pero this won't not parang, be a disadvantage sa kanya. I don't think so. Para sa akin, the way I look at it, parang hindi mo maiko-connect yung artista pa kay Isko. Sa totoo lang. Hmm, pagdating kay Isko. Hindi naman siya nanalo bilang Isko Moreno. Nanalo siya bilang Isko Dub O tama. At saka Yorme, 'di ba nung time na yun? Actually napansin ko rin yan, kasi sinusubaybayan ko siya even I left, politics vlogging. Kahit nung naglabas pa siya ng sarili niyang Night with Isko, Mhm, mhm. hindi rin siya gano'n nag-traction, eh. Parang gusto niyang bumalik sa limelight kahit sa Itbulaga, ano din, 'di ba nagkaroon ng issue do'n. Hindi din siya nagkaroon ng full traction sa support ng tao, eh. Pero nung bumalik siya bilang mayor, hindi talaga ng support ng tao talagang sabi nga, kung pupuwede nga lang daw siyang halikan, ginawa na ng mga taga Maynila. I think nakita ng mga taga Maynila yung comparison of serving Hani Lacuna as a leader and Isko Moreno when he is the mayor. Talagang palpak, 'no? Oo, nakita nung kaibahan. Nakita siguro yung effectiveness ni Isko more than Hani Lacuna. And hindi rin Hmm. natin matatawaran yung mga Lacuna, they have been there decades of decades. Nagsimula pa sana tatay ng mga Lacuna, eh. And Nagsisilbi na sa Metro Manila. Isko is the student is a student for politics nung tatay ni Yeah. Lacuna. So talagang it was a big, sabi nga nila, big shake up sa Manila politics. And I guess going back, dito sa ating admin, paano sa tingin mo, in your own experience through vlogging, social media, talking to people, what do you think, after this all, yung midterm election result, how can President Bongbong Marcos, as the president, can bring back yung lost support ng tao sa kanya from the past years? And I'm sorry to cut you, and knowing that he is only a one-term president based on our constitution. Tuloy lang niya yung trabaho niya. I'm sure the president is working on his legacy now. He is not Mhm. working to please people. He's marking on his marks. Like his father did na meron ng ganyan. Hmm, And I think wala ng kuwenta kay presidente yung yung maging unpopular siya, yung sinisira siya. And I'm praying that the president, ipagpatuloy pa rin yung naumpisahan, which is ipagpapatuloy niya and helping our people to believe in conventional way na mamuhay pa rin ng tama. For the president to win, yung mga nawala na tiwala, wala. I don't think so that the president needs, extracurricular activities just to win people. I think the best way for him to win the heart of the people is by doing good and doing his best. Yun lang. And kasi the parang support will ngayon follow. nasa na siya, legacy making era Yeah, ng yeah. presidency niya kasi patapos na, eh. Ito na yung panahon after midterms, anyone who sits as the president, lame duck na they're just trying to finish what they can, 'di ba, before the end of their terms. I think last 'no, at the end of our conversation, and
Sa mga nandiyan, thank you po sa mga nanonood. Mukhang kilala po kayo ng mga nanonood. Ang dami talagang ano, they're saying positive things about you. I think last part of our conversation para at least we can end this conversation at being a political blogger and known loyalist ng ating pangulo. What are your takeaways from the 2025 midterm election and how can you link it sa possibility of magamit nila to for the 2028 election win? You can give like two or three examples. I think, kung nangangarap Mhm. ang administrasyon na 'to to prolong, papalawig pa ang termino, ibig sabihin yung kapwa loyalista rin o kapwa ka-advokasya rin yung mananalo, I think they have to I think they have to maintain yung quality of good governance that this government showing. Mhm. Na para lang ma-please mo yung tao kailangan gumawa ng mga pangako na imposible, nagkamalawan hindi mo kayang gawin. Yung Mhm. ipangako lang yung kaya at gawin lang yung dapat. Nandiyan na tayo, eh. We've been ano, eh, hindi paakyat tayo ng hagdan, Mhm. 'di ba? So hindi ibig sabihin nun na naglalakad lang tayo sa patag na lugar. Come what may, eh. Mhm. Nung panahon ni Digong come what may tayo, dadaan ka lang paano madaan. Hindi tayo ngayon paakyat tayo ng ladder. Ibig sabihin tumataas tayo. We have to maintain that. Kailangan i-maintain ng gobyernong ito yung siguraduhin sa mga tao na hindi tayo bababa, kung hindi akyat lang tayo, 'di ba? Kailangan nila ipakita yun sa tao. Being a government officials elected by the people, you have to Mhm. show to the people na karapat-dapat ka diyan. Kailangan mong tumbasan yung tiwala ng tao. Mas kailangan mong tumbasan yung ibinabayad sa'yo ng tao. Unang-una, yung isang pulitiko malinis. Para sa akin na botante, tinitignan ko sa isang pulitiko dapat malinis. Kasi kung mas malinis ako sa pulitiko, iba ako nalang tatakbo. Ganun yung konsepto ko. Kung magnanakaw yung tao na pulitiko, putang ina ba't di ako nalang tumakbo? That is the challenge. Ito yung challenge sa mga kapwa ko Pilipino na may puso maglingkod. Hindi usapin ng pera dito. Puso ang labanan. 'Di ba? I'm not saying na I want to go to in politics, no, no, never. Pero pulitika, pagiging malinis, pagiging maayos. But it's Mhm. always kailangan at sino lamang ang mga bumoboto? Tayo. Bago natin hanapin ng kalinisan ng isang pulitiko, hanapin muna natin ang kalinisan nung pakay natin sa pagboto. Yun kasi yung konsepto ko sa eleksyon. Hindi ako maghahangad ng pagbabago sa gobyerno kung ako mismo alam kong hindi ko ginampanan ang obligasyon ko sa kaya kailangan nating ayusin muna ang mga botante kaysa Isip. This is the first time and ako I admit, just listening to you, ang dami ko natutunan and I would say, I think I'm just a student here sa isang tao na talagang experience is vast on how how I knew you. So, Bruce ko iba yung ano iba siya, eh. image ko kasi sa ano sa pagla-live ko, iba yung image ko 'pag nagre-reels ako and iba ako sa personal. Yes, and ako personally, I can witness for everyone who's listening. This is the This is my first personal look. yes, and this is the first time na, ganito po pala talaga kayo kalalim mag-isip. Akala ko you're mostly for memes, jokes, comedy. And most of the time, mati ni idol talaga ako, pinag-aagawan yan sa labas. Pero totoo. Pero ang galing, I personally natutunan po ko kahit this is almost just this time, ang tagal na natin hindi nag-usap. Personally, ang dami kong actually tini-take note ko yung sinasabi. Ang ganda, eh. I think last words, pero your last words, I would ask you if you can answer this question and then, we can end this live stream. Sir, being a loyalista for how many years? Being in politics for how many years? If you can speak one-on-one sa mga loyalista of what happened on midterms election and what is going on sa term ng ating presidente. How can you talk to them or what can you tell them right now to your position of what do you think moving forward for the Loyalista group? Thank you. Thank you for believing them, for loving them. Being a loyalist, being me as a loyalist, I have no choice. Eh. I've been from a place where we grow up together with them. I'm speaking with the president, with his family. I don't have enough choice than to support them. Secondly, I witness who they are, how they are. So if I've talked to a certain loyalist, so I have to thank them and praying and asking them to continue if they can continue to pass the knowledge, pass the truth, kung ano yung mga nalaman nila, kung ano yung mga na-experience nila sa pagiging loyalist. That is a good legacy. Yung tayo yung nagkukuwento
at maipasa natin sa mas mga nakababatang posibleng maging loyalista din. Not loyalista na maging sunod-sunuran kahit na kamalian, that is not a loyalist. A loyalist is stand for the A loyalist is executing good deeds. A loyalist is helpful. Ang tunay na loyalista makabayan yan, yung loyalist. So if you are saying that you are loyalista but you are saying nagbibintang ka ng wala kang panunay, you are not a loyalist. So this is a challenge for everyone. If you really love your country, you don't need to become a loyalist. Correct, correct. All you have to do is to be a good person. Hindi ko na hiniling na maging mabuti kang Pilipino. Hindi ko na hinihiling na mabuti kang loyalista. Hinihiling ko mabuting tao lang. Magsabi ng totoo kung kinakailangan. Kung ano yung nakikita ng mata mo, yun lang yung sasabihin mo. Kung ano yung nasaksihan mo, yun lang yung ikukuwento. Wala ng extra story behind on that. So, yun lang. On the spirit of 2026 coming in, actually this is the start. Kaya naman pinakamagandang umpisa ito para gumawa ng mabuti. Kung na-late ka na nung 2025, there is always 2026 pa. Yun lang yun. For the sake of the government, tayo naman bilang isang Pilipino, we have to love this government. We have to love this republic no matter how, no matter what mangyari, nasa loob ka man ng Pilipinas o hindi. Kasi at the end of the day, buhay kang Pilipino. Nabubuhay kang Pilipino at mamamatay kang Pilipino. Yun lang yun. Politicians yung ganito is, I have only one mission, to say the truth and do the right thing. Ah, nagulat po literally, Apple Pencil ko sinusulat ko yung mga sinasabi niya. It was, I would say this is mind-blowing. Knowing you, I never see you like this part and thank you po. Ganyan po pala kay kalalim talaga mag-isip. I think because hindi ko kasi nakikita yung side na, kasi usually, di ba? Actually, talaga nakakakilala sa'kin Brother Billy, yung mga Mhm. nakakasalamuha ko, yan lang ako hindi ko naman masisisi yung mga the people judging me kasi nakita nila ako nung panahon ng bruskong walang patumanggang that's the fight before, eh. Yan yung laban noon 5 years ago. Yan yung laban noon 5 years ago, murahan, murahan, murahan. But I'm telling you, yung mga papasok sa vlogging, Mhm. wag niyong umpisahan dun, sinasabi ko advice ko lang sa mapapasok sa mga political genre. Wag niyong Mhm. umpisahan dun. Let the people know you immediately for what you are. Hayaan mong suportahan ka kung ano ka. Wag ka ring mabubuhay kung ano ang gusto nila. Just live your life. Like that. Yan ang importante. Kasi nung nag-politics ako, ang hirap kasing i-distinguish yung personal life versus being Yeah. friendly at being vlogger. And I guess, ako, honestly, I am very happy kasi nakausap ko kayo in a different way. 'Di ba? Parang, paano tawag doon? Parang ano tayo, nagse-session. Parang ano yun? Parang psychology. Actually mino-monitor ko yung mga content mo. I like it, simple, rap, and Yeah. effective. Alam Thank mo you. Billy, sa totoo lang, naiinggit ako sa way mo. Bakit kamo? Kasi kung nag-umpisa ako, the way you are vlogging right now, kung nag-umpisa akong ganyan, shit, baka shota ako na si Abana Ilawi. Nagkamali lang sabi ko akala ko kasi action yung pinasok. Pero I love the way you vlog, brother. Yan yung pinapangarap ko dati na how can I be easy, how can I be calm and effective to the people. Di ko na Mhm. nadala ako ng emosyon ko dati. Nadala ko na, "Tangina Hmm. mo kung ako bubugbugin kita, hayop ka, pangit mo." Gano'n ako dati. Hindi pa naman late. Nag-uumpisa tayo at learning how to teach others, influence others to do good, to believe on what is right, yung objective natin. Sa amin naman 'to, nakikita niyo lang kami sa camera, 'di ba? Mhm. Pero Totoo. pare-pareho tayo ng obligasyon. Obligasyon natin na itama yung mga mali at patotohanan yung mga kasinungalingan, 'di ba? Correct. Hindi, obligasyon niyo vlogger kayo, hindi. Pareho tayo may obligasyon. Correct. And before we end this, first, I personally want to thank you po. This is ulit-ulitin pang 10 ko na ata 'to sinasabi. This is the first time I even see Sir Bagtit na ganito never. Actually, makikita niyo kasi dito ako naglalagay sa notepad ko, sa iPad ko. Dito ko nino-note, lahat ng sinasabi niya. Kasi this is a perspective of a person na nasa loob po, kumbaga, kung gusto malaman yung insider report ng loyalista part, siya meron siyang alam, and that's the reason why I really appreciate itong pagiging open niya. Kasi una, this is a sudden invitation. Isang araw lang po kami nag-uusap. O kahapon, oo. Tas hindi ko alam na ganito pala. At saka guys, ito pa.
binigyan ko siya ng limpak-limpak na topics na sabi ko pag-uusapan namin. Pero hindi ko alam kung gaano kabigat yung materyales na dala niya. So I personally po, I would like to thank you sa dami ng learnings na natutunan ko personally sa inyo po. And I would say hopefully next vlog kasi mukhang may nagme-message po sa akin sa Facebook ngayon, personal people na ka-close ko sa Iskonian. They were asking if we can do a part 2. Depende po kay sir. Kasi ang ganda. Ganda po nito. Tama. Isko mo rin yung, "Oh, I love this one." Why? Mhm. Kasi new thoughts, new ventures, kung makikilalang behavior, eh. Unang-una, if you want to be effective, you Mhm. have to you have to at least makapulot ka ng aral sa iba. Sa Correct, pulitika correct. walang self-taught, okey? Ako naniniwala ako you can learn how to ride bicycle on your own, pero sa pulitika walang self-taught. Mhm. 'Yan. The pleasure is mine kasi ako yung na-invite dito, naimbitahan na nabigyan ng pagkakataon na i-express, Mhm. i-share yung mga experiences na hindi ko pangkaraniwan 'pag Di nangyayari yung sinasabi. sariling live stream ko. Kasi 'pag sariling live stream monoton, eh. Ako bida dun, ako pa pinakapogi, 'di ba? Walang puwedeng kumontra, pero dito 'pag ganito yung please do not judge us according to dun sa mga nalalaman niyo sa iba. Please learn how to watch us and learn how to yung parang kilalanin niyo kami at gusto namin kayong makilala bilang magkakaaway sa pulitika kung hindi magkakaparehas na Pilipino. Yun lang po. Kaya maraming Yeah. maraming salamat kay Billy, kay Philcast. It's been years that we've known each other sa vlogging, and I'm glad na he returned. Ang ganda ng pagbabalik mo, Brad. Ang galing mo naman effective. Sure. Kakaiba daw po ito. Tas meron pa nga isa nagsabi dito. Sabi niya dito, ano daw po, sinuportahan daw po nila kayo to subscribe, pero hindi daw sila nanonood kasi daw po yung tema hindi daw off daw sa kanila, yung may nagmumura, gano'n. Tas sabi nila, first time daw nilang nakita this moment na ganyan daw po pala kalalim ang politics na, other than what you are portraying. So yun, nire-request nila part 2. Huwag kayong mag-alala. Oh my gosh. Yeah, and marami po salamat, sa one-time special event na ginawa natin with Bug Teeth about our issue that we talk about. I guess, for me, before we end, first I wanted to say thank you, sir, sa pagpunta. Hopefully, looking forward for part 2. Ang ganda ng usapan, grabe. Sure, ako Ubos na. Billy. Alam mo yung schedule ko, ganitong Mhm. oras kasi supposed to be this is my time of live stream, 'di ba? Ay, so Yes, hindi walang problema. I love it na pumunta ako rito. Kasi yung mga viewers diyan, andiyan, nadala ko rin rito, yung mga 'yan, mhm. nandiyan lang din, but I love it. Hindi ako yung taong mas yung achievement mo parang Mhm. Yun na po, kasi huli kong live, oo, months bago matapos yung eleksyon, eh. Hindi na po ako yun yung hinahangaan ko sa'yo, sana makuha ko rin 'yan, yung sumasayaw ka na, oh, shit, I love that to happen, nakapag-practice ka. Thank you, Ano, thank you. ano, ano. As a last part of our live, kasi po dito Sir Bagtit, last part ng live usually may binibigay lang akong takeaway sa mga nakikinig sa atin and hopefully, ma-second demotion mo. First takeaway ko dito is, there is more than what we think about Sir Bagtit, about her life, and I really appreciate nag-o-open up siya. Never even have I imagined na ganito ka siya kaseryoso at kalalim mag-isip sa politics. Second, yung nandito na yung resistance ng information, eh, from the people itself na hindi lang sila nakikinig from the vlogger, but they are actually being skeptic sa mga vlogger, which I like. Kasi when we stop arguing at nakikinig na lang tayo sa isang mensahe, doon nagsisimula yung disinformation at misinformation, eh. Kaya magandang magtanong and makikita natin dito from a different perspective sa politics and especially coming from the group of loyalista, I would say. Dito natin makikita that there are disagreement and Yeah, agreement towards inside the group that they are belong to.
Pero makikita natin dito that there is somewhat hope na sana may magbago. And I think for me, we can take it as a win or lose situation. Mga nakikinig sa atin, something as a first step. Would you take a risk of supporting any candidate, or would you push forward to push your narrative na kapag may mali, sabihin mo sa public space? Hindi lang sa nakikinig ka sa vlogger. And dito natin nasaksihan that every vlogger have different opinion. But when you talk to them deep, dito mo makikita that there is a different side of the story. Kahit na napapanood mo yung vlogger mo for how many years, meron pala siyang ibang perspective. So, I would say thank you po, and don't forget to share, like, and subscribe tong channel natin dahil nagsisimula pa tayo. Support din po si Sir Bagtit sa kanyang channel, and thank you sa mga umattend. Grabe, for me inspirational. Kung puwede lang ako umiyak, in live stream, gagawin ko na kasi ang dami ko nagme-message. So, hopefully Sir magkaroon tayong part 2 kasi talagang My pleasure, ayan, brother. Just tell me 15 na po when. sila nagme-message. At saka sabi po nila iba daw ang complexion, pagka daw walang green screen, alagang belo. And, I'm sure Mm, sana naman, hindi manginig yang kamay niyo sa pagpindot ng subscribe button, ha. Pa-subscribe din. Okey, 'wag lang nood-nood, ambag-ambag. Okey, bagam ganyan ako, Ay ako naman kilala ito naman si Addictes Rose, lahat mapapansin mo yung mic ko pa. Visit ka talaga, adikto, 'di ba? Happy New Year sa lahat ng mga subscribers ni Billy, sa lahat ng mga followers ni Billy, sa lahat ng mga nagmamahal. and thank you po, maraming salamat po. Don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Thank you po.